Sa isang maliit at liblib na baryo sa hilagang bahagi ng Luzon, namuhay ang magkapatid na sina Marco at Elena. Pareho silang ulila. Si Marco ay 24 na taong gulang, habang si Elena naman ay 21 taong gulang. Mula pagkabata, iisa lamang ang mayroon sila, ang isa't isa. Hindi nila kailanman nakilala ng lubusan ang kanilang pamilya. Ang tanging alaala nila ay ang kanilang ina na si Rosa, isang mapagmahal ngunit mahirap na babae na pumanaw ng bata pa sila. Tungkol naman sa kanilang ama, halos wala silang alam. May mga lumang kwento lamang na narinig nila mula sa matatandang kapitbahay na nagsasabing may nangyaring trahedya noon na naging dahilan upang magkahiwa-hiwalay ang kanilang pamilya. Lumaki sina Marco at Elena sa pangangalaga ng iba't ibang kamag-anak na hindi rin naman nagtagal sa kanilang buhay. Habang lumalaki sila, unti-unti nilang napagtanto na wala silang ibang masasandalan kundi ang bawat isa. Si Marco ay masipag at responsable. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ginawa niya ang lahat upang mabuhay sila. Namamasukan siya sa bukid, nagbubuhat ng mga sako ng palay, at kung minsan ay nagtatrabaho sa konstruksyon sa Karatigbayan. Si Elena naman ay mabait, matyaga, at may pangarap na balang araw ay magkaroon sila ng tunay na tahanan at pamilyang tatawagin kanila. Maraming gabi na magkatabi silang nakaupo sa lumang bangko sa harap ng kanilang maliit na kubo. "Kuya," mahinang tanong ni Elena minsan habang pinagmamasdan ang mga bituin. "Bakit? Sa tingin mo kaya may iba pa tayong kamag-anak?" Napatingin si Marco sa malayo. "Hindi ko alam. Pero gusto mo rin bang malaman?" Matagal bago siya sumagot. Napangiti si Elena. "Kasi ako rin." Lumipas ang maraming taon na paulit-ulit nilang tinatanong ang parehong bagay, ngunit walang nakakahanap ng sagot. Isang araw, habang naglilinis si Marco ng mga lumang gamit sa kanilang kubo, may nakita siyang lumang kahon na halos kainin na ng anay. Nagtaka siya. Hindi niya maalalang nakita na niya yon noon. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may ilang lumang larawan, isang kupas na panyo, at isang lumang sobre. Agad niyang tinawag si Elena. "Elena!" Lumabas agad ang kapatid. "Ano yon?" Iniabot ni Marco ang mga larawan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Sa larawan ay may isang masayang pamilya. Isang babae. Isang lalaki. 2 batang tila sila. At may isa pang batang babae na hindi nila kilala. "Sino siya?" bulong ni Elena. Hindi sumagot si Marco. Pagkatapos ay binuksan nila ang lumang sobre. Halos mabura na ang sulat ngunit mababasa pa rin ang ilang bahagi. "Kapag may mangyaring masama sa amin, dalhin ang mga bata kay Andres sa Maynila." Nagkatinginan ang magkapatid. Parang tumigil ang mundo. "Maynila?" tanong ni Elena. Tumango si Marco. "Mukhang may kamag-anak tayo roon." Napahawak si Elena sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may direksyon silang susundan. Kinagabihan, hindi sila halos makatulog. Paulit-ulit nilang pinag-usapan ang posibilidad. Paano kung buhay pa ang taong tinutukoy sa sulat? Paano kung mayroon silang pamilya na matagal nang naghahanap sa kanila? Paano kung may kapatid pa sila? Ngunit may isa pang tanong. Paano kung wala silang matagpuan? Kinabukasan, habang kumakain sila ng simpleng almusal, seryosong nagsalita si Marco. "Pupunta tayo sa Maynila." Natigilan si Elena. "Totoo. Paano ang pera? Ipag-iipunan natin." Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Bago natin ituloy ang kwento ni Marco at Elena, kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng damdamin, pamilya, sakripisyo, at mga pagtatagpong hindi inaasahan, huwag ninyong kalimutang i-like ang video, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa channel. Malaki ang naitutulong ninyo upang mas marami pang makapanood ng mga kwentong tulad nito. Ngayon, balikan natin sina Marco at Elena at samahan sila sa paglalakbay na magbabago sa kanilang buhay. Sa loob ng 6 na buwan, halos hindi nagpahinga si Marco. Dinoble niya ang kanyang trabaho.
May mga araw na madaling araw pa lamang ay nasa bukid na siya. May mga gabi namang halos hindi na siya makatayo sa pagod. Madalas siyang nakikitang natutulog sa gilid ng palayan habang yakap ang lumang bag. Naawa si Elena sa kanyang kuya. Kuya, magpahinga ka naman. Ngumiti lamang si Marco. Konti na lang. Napapagod ka na. Kaya ko. Para sa akin. Umiling siya. Hindi. Napangiti si Elena. Para sa atin. Tumango si Marco. Para sa atin. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo silang naging determinado. Minsan ay dumating sa baryo ang isang matandang babae na dating kaibigan ng kanilang ina. Nang makita niya ang lumang larawan, agad siyang naluha. Si Rosay. Agad lumapit sina Marco at Elena. Kilala ninyo ang nanay namin. Tumango ang matanda. Napakabuting tao ng nanay niyo. Ano po ang alam ninyo tungkol sa pamilya namin? Napabuntong hininga ang babae. Kaunti lang. Sabihin niyo po. Matagal siyang nanahimik. Ang alam ko, may kapatid si Rosa sa Maynila. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid. Talaga? Ano pong pangalan? Sa pagkakatanda ko. Andres. Parang kinilabutan si Marco. Parehong pangalan sa sulat. Ibig sabihin, totoo ang kanilang natuklasan. May taong umiiral. May taong posibleng konektado sa kanilang nakaraan. Pag-uwi ng matanda, mas lalo pang tumibay ang kanilang desisyon. Dumating ang araw na sapat na ang kanilang naipon. Hindi iyon malaking halaga. Ngunit sapat upang makarating sa syudad. Maagang maaga silang umalis. Maraming kapitbahay ang naghatid sa kanila. May ilan pang umiiyak. Parang pamilya na rin kasi ang turing ng baryo sa magkapatid. Nang sumakay sila ng bus, mahigpit na hawak ni Elena ang lumang larawan. Samantalang si Marco naman ay hawak ang sobre. Habang umaandar ang sasakyan, pareho silang tahimik. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Hindi nila alam kung mababago ba nito ang kanilang buhay. Ngunit alam nila ang isang bagay. Hindi na sila maaaring umatras. Habang papalapit ang bus sa Maynila, unti-unting nagbago ang tanawin. Nawala ang mga bundok. Nawala ang malalawak na bukirin. Pinalitan ito ng matataas na gusali, makukulay na billboard, at walang katapusang trapiko. Namangha si Elena. Ang laki. Ngumiti si Marco kahit kinakabahan. Pagbaba nila sa terminal, agad silang nakaramdam ng pagkailang. Napakaraming tao. Napakaraming sasakyan. Napakaraming ingay. Parang ibang mundo. At sa gitna ng napakalaking syudad na yon, kailangan nilang hanapin ang isang taong maaaring matagal nang nawala sa kanilang buhay. Hindi nila alam na sa mga susunod na araw, makakatuklas sila ng lihim na magpapayanig sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan tungkol sa kanilang pamilya. At ang lihim na iyon ay nagsisimula ng gumalaw sa kabilang bahagi ng syudad, kung saan may isang matandang lalaki na araw-araw na nakatingin sa isang lumang larawan. Larawan ng dalawang batang matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo ang matandang lalaki sa loob ng isang malawak ngunit tahimik na bahay. Napapalibutan siya ng karangyaan. Malalaking chandelier. Mamamahaling kasangkapan. Malawak na hardin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, baka sa kanyang mukha ang matinding lungkot. Muli niyang pinagmasdan ang lumang larawan na matagal na niyang iniingatan. Dalawang batang nakangiti. Isang batang lalaki. At isang batang babae. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kupas na larawan. Nasaan na kaya kayo? Bulong niya. Maya-maya ay pumasok ang isang babae na nasa 40 taong gulang. Papa, oras na po ng gamot niyo. Hindi agad sumagot ang matanda. Patuloy lamang siyang nakatingin sa larawan. Napabuntong hininga ang babae. Hanggang ngayon po ba? Ngumiti ng mapait ang matanda. Paano ko sila makakalimutan? Tahimik na yumuko ang babae. Alam niya ang tinutukoy ng ama. Ang dalawang batang nawawala sa loob ng maraming taon.
Samantala, sina Marco at Elena ay nakahanap ng murang matutuluyan malapit sa terminal. Isang maliit na silid na halos kasya lamang ang isang kama at isang mesa. Ngunit para sa kanila, sapat na yon. Pagod silang bumagsak sa higaan. Hindi pa man sila nakakaupo ng maayos ay agad nang nagsalita si Elena. Kuya. Elan. Natatakot ako. Napatingin si Marco sa kanya. Bakit? Paano kung mali tayo? Hindi agad nakasagot si Marco. Sa totoo lang, iyon din ang kanyang iniisip. Ngunit ayaw niyang mawalan ng pag-asa ang kapatid. Kahit ano ang mangyari, may sagot tayong makukuha. Tingin mo? Tahimik na tumango si Elena. Kinabukasan, nagsimula silang magtanong. Bitbit nila ang lumang larawan at ang lumang sobre. Nagpunta sila sa mga tanggapan. Mga lumang barangay hall. Mga simbahan. Maging mga matatandang residente na matagal nang nakatira sa lugar. Ngunit halos pare-pareho ang sagot. Hindi namin kilala. Wala kaming alam. Napakatagal na niyan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumibigat ang kanilang loob. Unti-unting nauubos ang kanilang ipon. At unti-unti ring nawawala ang pag-asang dala nila mula sa baryo. Isang gabi, nakaupo si Elena sa gilid ng kama. Tahimik siyang umiiyak. Hindi niya napansin na gising pa si Marco. Elena. Mabilis niyang pinunasan ang luha. Ayos lang ako. Umupo si Marco sa tabi niya. Hindi. Tahimik na napayuko si Elena. Ayaw ko lang masayang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi nakapagsalita si Marco. 6 na buwan kang nagtrabaho para makarating tayo rito. At wala pa rin tayong nahahanap. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng kapatid. Makakahanap tayo. Paano mo nasisiguro? Hindi siya agad sumagot. Dahil hindi rin siya sigurado. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Kasi hindi tayo susuko. Napaluha si Elena. Sa lahat ng taon na magkasama sila, iyon ang isang bagay na hindi kailanman nagbago kay Marco. Kapag sinabi nitong lalaban siya, lalaban talaga ito hanggang sa huli. Kinabukasan, muli silang naghanap. Sa pagkakataong iyon ay napadpad sila sa isang lumang simbahan. Habang kausap nila ang isang matandang pari, ipinakita ni Marco ang larawan. Tahimik itong pinagmasdan ng pari. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Nakita ko na ito. Parang tumigil ang mundo para kina Marco at Elena. Ano po, sabay nilang tanong. Tumango ang pari. Nakita ko na ang larawang ito noon. Nanlaki ang kanilang mga mata. Kailan po? Maraming taon na ang nakalipas. Kanino po? Napaisip ang pari. May tila sinusubukan siyang alalahanin. May isang lalaki. Lalaki. Sino po siya? Hindi ko maalala ang pangalan. Bahagyang bumagsak ang pag-asa ng magkapatid. Ngunit agad ding nagsalita ang pari. Pero alam kong matagal niyang hinahanap ang 2 batang nasa larawan. Muling bumilis ang tibok ng puso nila. Totoo po. Tumango ang pari. Halos buwan-buwan siyang pumupunta rito noon. Nanginginig ang boses ni Elena. Ano po ang sinasabi niya? Parang bumalik sa alaala ng pari ang mga nakaraan. Lagi niyang sinasabi na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang mga batang iyon. Napahawak si Elena sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit parang may kung anong mainit na damdaming gumapang sa kanyang puso. Parang sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may totoong naghahanap sa kanila. May totoong nagmamahal sa kanila. May totoong hindi sumuko. Ano po ang nangyari sa kanya? Tanong ni Marco. Napailing ang pari. Hindi ko alam. Saan po siya nakatira? Hindi ko rin alam. Tahimik na napayuko ang magkapatid. Ngunit bago sila tuluyang mawala ng pag-asa, may inilabas ang pari mula sa isang lumang drawer. Isang lumang logbook. Binuklat niya ito. Isa-isang sinuri ang mga pahina. Hanggang sa tumigil siya. Nandito. Agad silang lumapit.
Nakarehistro ang pangalan niya nang minsang magbigay siya ng donasyon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano po ang pangalan? Dahan-dahang binasa ng pari ang nakasulat. Andres. Napahigpit ang hawak ni Elena sa mesa. Parang nawalan siya ng hangin. Andres. Ang parehong pangalan sa sulat. Ang parehong pangalang matagal na nilang hinahanap. May address po ba? Mabilis na tanong ni Marco. Muling tiningnan ng pari ang logbook. Sandaling nanahimik. Pagkatapos ay tumango. May nakalagay. Hindi makapaniwala sina Marco at Elena. Pagkatapos ng maraming araw ng pagkabigo, sa wakas ay mayroon silang unang tunay na bakas. Mabilis nilang isinulat ang address. Paulit-ulit itong tiningnan ni Elena. Parang natatakot siyang mawala ang papel anumang oras. Paglabas nila ng simbahan, kapwa sila hindi makapagsalita. Parang panaginip. Sa wakas ay mayroon silang direksyon. Ngunit hindi nila alam na sa mismong araw ding iyon, sa loob ng malaking bahay ng matandang si Andres, may isang tao na lihim na nakikinig sa bawat usapan tungkol sa mga nawawalang bata. At ang taong iyon ay ayaw na matagpuan pa ni Andres ang katotohanan. Dahil kapag lumabas ang buong sikreto ng nakaraan, may mga buhay na maaaring tuluyang mabago at may mga taong mawawalan ng lahat ng bagay na matagal na nilang pinanghahawakan. Kinabukasan, halos hindi na makatulog sina Marco at Elena. Paulit-ulit nilang tinitingnan ang papel na may nakasulat na address. Parang bawat segundo ay mas bumibigat ang kaba sa kanilang dibdib. Kung totoong si Andres ang taong nasa sulat, maaaring ilang hakbang na lamang ang pagitan nila sa mga sagot na buong buhay nilang hinanap. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang takot. Paano kung mali na naman sila? Paano kung hindi sila tanggapin? Paano kung huli na ang lahat? Maagang-maaga silang umalis sa kanilang inuupahang silid. Habang sakay ng jeep at pagkatapos ay ng bus, tahimik lamang silang dalawa. Mahigpit na hawak ni Elena ang kanyang bag. Samantalang si Marco ay paulit-ulit na tinitingnan ang address. Pagkaraan ng halos isang oras, unti-unting nagbago ang paligid. Mas naging malinis ang mga kalsada. Mas naging tahimik. Mas naging mamahalin ang mga sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa isang eksklusibong subdivision. Natigilan silang dalawa. Hindi sila sanay sa ganoong lugar. Parang ibang mundo. May matataas na gate. May mga gwardiya. May malalawak na bahay na mas malaki pa kaysa sa buong baryong kinalakihan nila. Napalunok si Elena. Kuyay. Enan? Dito kaya talaga yon? Tiningnan muli ni Marco ang papel. Parehong-pareho ang address. Dito. Unti-unti silang lumapit sa guardhouse. Pinigilan agad sila ng gwardiya. Saan po kayo pupunta? Nagkatinginan ang magkapatid. Pagkatapos ay nagsalita si Marco. Hinahanap po namin si Andres. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng gwardiya. Anong Andres? Hindi po namin alam ang apelyido. Nagtaka ang lalaki. Sino kayo? Sandaling nag-atubili si Marco. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ngunit sa huli ay nagsabi siya ng totoo. Posible pong kamag-anak namin siya. Lalong nagtaka ang gwardiya. Ngunit nang makita niya ang seryosong mukha ng magkapatid, nagpasya siyang tumawag sa loob. Lumipas ang ilang minuto. Parang napakahaba ng bawat segundo. Hanggang sa bumalik ang gwardiya. Tuloy kayo. Nagulat sina Marco at Elena. Ganun lang. Pinapasok sila. Mabagal silang naglakad sa mahabang driveway. Habang papalapit sila sa malaking bahay, lalo silang kinakabahan. Napakalawak ng mansyon. May magagandang halaman. May fountain. May mga mamahaling sasakyan sa garahe. Hindi nila maisip kung paano konektado ang lugar na yon sa simpleng buhay na kanilang nakasanayan. Pagdating nila sa pinto, sinalubong sila ng isang babaeng nasa 40 taong gulang. Maayos ang bihis. Mabait ang mukha. Ngunit tila may lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. Kayo ba ang naghahanap kay Papa? Nagkatinginan sina Marco at Elena. Papa. Ibig sabihin ay anak siya ni Andres. Opo.
Tinitigan sila ng babae. Parang may sinusuring kung ano. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elena. At hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kung anong pamilyar. Parang matagal na niyang nakita ang mga matang iyon. Ngunit hindi niya maalala kung saan. Ako si Teresa. Mahinahon ang kanyang boses. Halika kayo. Pumasok sila sa loob. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Elena ang mapatingin sa bawat sulok. Napakaganda ng bahay. Ngunit kakaiba ang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag. Parang may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing may koneksyon siya rito. Nang makarating sila sa sala, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo malapit sa bintana. Puti na ang buhok nito. Bahagyang nakayuko. At may hawak na isang lumang larawan. Biglang huminto ang tibok ng puso ni Elena. Dahil kahit malayo pa siya, alam niyang iyon ang parehong larawan na nasa kanila. Napansin ni Andres ang kanilang pagdating. Dahan-dahan siyang tumingin. At sa unang tingin pa lamang kay Marco at Elena, tila may kung anong gumalaw sa kanyang loob. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit parang may matagal nang nawalang bahagi ng kanyang puso na biglang nagising. Tahimik na tumayo ang matanda. Nakatingin lamang siya sa kanila. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Parang huminto ang oras. Pagkatapos ay unti-unting napunta ang tingin ni Andres sa hawak na larawan ni Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit. Ano yan? Halos nanginginig ang kanyang boses. Hindi agad nakasagot si Elena. Iniabot niya ang larawan. Pagkakita ni Andres rito, para siyang tinamaan ng kidlat. Nanginig ang kanyang mga kamay. Namula ang kanyang mga mata. At bago pa makapagsalita ang sinuman, may isang luha na tumulo mula sa kanyang mukha. Impossible. Bulong niya. Tahimik ang buong sala. Nakatulala si Teresa. Hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang ama na ganoon. Papa? Hindi siya sinagot ni Andres. Patuloy lamang siyang nakatingin sa larawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Pagkatapos kay Elena. Paulit-ulit. Parang may sinusubukang hanapin sa kanilang mga mukha. Hanggang sa tuluyan nang mabasag ang kanyang tinatagong emosyon. Rosalie. Bulong niya. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid. Pangalan niyon ng kanilang ina. Paano ninyo alam ang pangalan ng nanay namin? Tanong ni Marco. Biglang napahawak si Andres sa dibdib. Parang nawalan siya ng lakas. Mabilis na lumapit si Teresa. Papa. Ngunit hindi inalis ni Andres ang tingin kina Marco at Elena. Parang natatakot siyang kumurap. Parang natatakot siyang mawala sila. Mga anak, Mahinang sabi niya. Natigilan ang lahat. Pati si Teresa. Pati ang mga kasambahay na nasa paligid. Pati sina Marco at Elena. Papa, gulat na sabi ni Teresa. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Andres. Nakatingin siya kina Marco at Elena. Nanginginig. Umiiyak. Parang isang taong 4 na dekadang naghintay sa isang himala. Mga anak ni Rosalie. Napahagulhol siya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tuluyang bumagsak ang matandang matagal nang nagdala ng sakit at pagsisisi sa kanyang puso. Ngunit habang nangyayari ang emosyonal na tagpong iyon sa sala, may isang lalaki sa ikalawang palapag ng bahay na tahimik na nakamasid mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Madilim ang kanyang mukha. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. At malinaw na hindi siya natutuwa sa pagdating ni Marco at Elena. Dahil alam niya ang isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na kapag nalaman ni Marco at Elena, maaaring tuluyang mabago hindi lamang ang kanilang buhay, kundi pati ang buong pamilyang nakatira sa mansyong iyon. At sa mga mata ng lalaking iyon, unti-unting lumilitaw ang takot. Takot na baka ang katotohanan na matagal niyang itinago ay malapit ng mabunyag. Ilang sandali pang nanatiling tahimik ang buong sala. Tanging mahinang hikbi ni Andres ang maririnig. Hindi makapaniwala sina Marco at Elena sa kanilang nasasaksihan. Buong buhay nilang hinanap ang isang bakas ng kanilang pamilya.
At ngayon, may isang matandang lalaki sa harap nila na umiiyak habang binabanggit ang pangalan ng kanilang ina. Hindi alam ni Elena kung ano ang mararamdaman. Gusto niyang matuwa. Gusto niyang umasa. Ngunit natatakot din siyang magkamali. Masyado na silang maraming beses na nasaktan ng mga maling pag-asa. Maya-maya ay pinaupo sila ni Teresa. Nagpakuha siya ng tubig para sa kanyang ama. Unti-unting kumalma si Andres, ngunit nananatiling namumula ang kanyang mga mata. Hindi pa rin niya maalis ang tingin kina Marco at Elena. Parang bawat segundo ay sinusubukan niyang tiyaking totoo ang mga taong nasa harapan niya. Sabihin niyo sa akin eh. Mahina niyang sabi. Paano kayo napunta rito? Nagkatinginan ang magkapatid. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento si Marco. Mula sa kanilang baryo. Sa pagkamatay ng kanilang ina. Sa kahirapan. Sa lumang kahon. Sa natagpo ang sulat. Sa pangalang Andres. Habang nagsasalita siya, lalong bumibigat ang mukha ng matanda. Paulit-ulit itong napapapikit. Parang bawat detalye ay isang sugat na muling bumubukas. Nang matapos si Marco, matagal na walang nagsalita. Hanggang sa tuluyang bumuntong hininga si Andres. Ako ang kuya ng nanay ninyo. Parang tumigil muli ang oras. Hindi nakapagsalita si Elena. Nanginginig lamang ang kanyang mga labi. Kapatid ko si Rosa. Tumulo ang luha ni Elena. Sa wakas ay may isang taong konektado sa kanilang ina. Isang tunay na kamag-anak. Hindi kwento. Hindi haka-haka. Kundi totoong tao. Napahawak siya sa kanyang bibig habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Tahimik namang yumuko si Marco. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman niyang hindi sila nag-iisa sa mundo. Lumapit si Andres. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ng magkapatid. Pinatawad sana ako ng kapatid ko eh. Nagtaka si Marco. Bakit po? Agad namang napayuko si Andres. Parang nahihirapan siyang magsalita. May mabigat na bagay na pilit niyang inilalabas mula sa kanyang dibdib. Bigo akong protektahan siya. Tahimik ang lahat. Labis ko siyang mahal bilang kapatid. Pero nagkaroon kami ng malaking problema noon. Ano pong problema? Tanong ni Elena. Hindi agad sumagot ang matanda. Parang bumalik siya sa nakaraan. Sa mga alaalang pilit niyang kinalimutan. May hindi pagkakaunawaan sa pamilya. At dahil doon, napapikit siya. Nagkahiwalay kami. Tumahimik ang sala. Ngunit napansin ni Teresa ang kakaibang reaksyon ng kanyang ama. Parang may mga detalye itong hindi sinasabi. Parang may bahagi ng kwento na pilit nitong itinatago. Bago pa siya makapagtanong, isang lalaki ang bumaba mula sa ikalawang palapag. Matangkad. Maayos ang pananamit. At seryoso ang mukha. Agad siyang napansin ni Marco at Elena. Lumapit ito sa kanila. Ako si Victor. Mahinahon ang kanyang boses. Ngunit may kakaibang lamig. Ako ang panganay na apo ni Andres. Ngumiti si Marco bilang paggalang. Ngunit hindi ngumiti si Victor. Sa halip ay isa-isa niya silang pinagmasdan. Parang sinusukat. Parang sinusuri. Parang may hinahanap na mali. Napansin niyo ni Teresa. Victor. Napatingin ito sa kanya. May problema ba? Wala. Ngunit malinaw na hindi iyon totoo. Umupo si Victor sa kabilang bahagi ng sala. Tahimik lamang siyang nakikinig. Subalit sa bawat pagbanggit ng mga detalye tungkol sa nakaraan, lalong tumitigas ang kanyang mukha. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam muna sina Marco at Elena upang magamit ang banyo. Nang makaalis sila sa sala, agad na nagsalita si Victor. Papa. Napatingin si Andres. Sigurado ka ba sa kanila? Biglang lumamig ang paligid. Napatingin si Teresa sa kapatid. Victor. Ano? Bakit mo tinatanong yan? Hindi inalis ni Victor ang tingin kay Andres. Maraming tao ang nanloloko ngayon. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Teresa. Victor. Ngunit hindi ito natinag.
Praktikal lang ako. Nanahimik si Andres. Ngunit alam ni Teresa ang ama niya. Kapag ganyan ito katahimik, ibig sabihin ay nasasaktan ito. Napakaraming taon na ang lumipas. Patuloy ni Victor. Wala tayong ebidensya. Tumigil ka. Mahinang sabi ni Andres. Ngunit nagpatuloy pa rin siya. Paano kung pera lang ang habol nila? Agad na tumayo si Andres. Sa kabila ng kanyang edad, ramdam pa rin ang bigat ng kanyang presensya. At sa unang pagkakataon, tumaas ang kanyang boses. Sapat na. Natigilan si Victor. Maging si Teresa ay nagulat. Matagal na niyang hindi nakitang ganoon ang kanilang ama. Kung alam mo lamang ang pinagdaanan ng mga batang iyon. Nanginginig ang boses ni Andres. Kung alam mo lamang kung gaano ko sila hinanap. Tahimik na napayuko si Victor. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay may tumitinding kaba. Dahil hindi niya kayang sabihin ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalala. Hindi pera ang kinatatakutan niya. Hindi mana. Hindi ari-arian. Kundi ang isang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Isang lihim na tanging ilang tao lamang ang nakaalam. At isa siya sa mga taong iyon. Samantala, habang nasa pasilyo sina Marco at Elena, napansin ni Elena ang isang malaking larawan na nakasabit sa dingding. Huminto siya. At biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Kuyay. Napatingin si Marco. Ano yon? Dahan-dahang itinuro ni Elena ang larawan. Pagkakita rito, natigilan din si Marco. Sa lumang family portrait na yon ay naroon si Andres. Naroon si Teresa. Naroon si Victor. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanilang pagkabigla. May isa pang babae sa larawan. Isang babaeng halos kamukha ng kanilang ina na si Rosa. Parehong mga mata. Parehong ngiti. Parehong mukha. Parang kambal. Napalunok si Elena. Sino siya? Mahina niyang tanong. Walang makasagot. Dahil wala naman silang kasama roon. Ngunit habang nakatitig sila sa larawan, may isang matandang kasambahay na dahan-dahang lumapit mula sa likuran. At nang makita nito kung aling larawan ang kanilang tinitingnan, biglang namutla ang kanyang mukha. Parang nakakita siya ng multo. At ang mas nakagugulat. Parang kilalang-kilala niya kung sino sina Marco at Elena. Nanatiling nakatitig ang matandang kasambahay kina Marco at Elena. Parang nawalan ito ng kakayahang magsalita. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tray na kanyang dala. Napansin yun ni Elena. Nanay I. Mahina niyang tawag bilang paggalang. Nagulat ang matandang babae. Parang saka lamang siya natauhan. Tinutukoy po namin ang babaeng nasa larawan. Muling napatingin ang matanda sa family portrait. At agad na bumalik ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang may masakit na alaala na muling bumangon. Sino po siya? Tanong ni Marco. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip ay isa-isa niyang pinagmasdan ang kanilang mga mukha. Lalo na si Elena. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang napaupo sa malapit na silya. Parang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napakagaling ng panahon. Bulong niya. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi nila naiintindihan. Kilalan niyo po ba kami? Tanong ni Elena. Biglang napuno ng luha ang mga mata ng matanda. At iyon ang lalong nagpalito sa magkapatid. Napakaliit pa niyo noon. Namilog ang mga mata ni na Marco at Elena. Ano po? Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Akala ko hindi ko na kayo makikita pang muli. Parang tumigil ang kanilang paghinga. Ano pong ibig niyong sabihin? Napapikit ang babae. Parang may matinding laban sa loob ng kanyang isip. Para bang may gusto siyang sabihin ngunit natatakot siya. Maya-maya ay lumingon siya sa paligid. Tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elena. Ang babaeng nasa larawan. Huminto siya. Si Sofia. Sofia, ulit ni Elena. Tumango ang matanda. Kapatid ni Rosa. Parang may sumabog sa isip ng magkapatid. Kapatid?
Mahina ang pagkakasabi ni Marco. May kapatid ang nanay namin. Tumulo ang luha ng matanda. Hindi makapaniwala si Elena. Buong buhay niyang inisip na kakaunti lamang ang kanilang pamilya. Ngayon ay nalalaman niyang may isa pang kapatid ang kanilang ina. Ngunit hindi iyon ang pinakanakagugulat. Dahil habang tinitingnan niya ang larawan ni Sofia, parang may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Parang may koneksyon. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao na hinihila patungo sa larawan. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ni Marco. Biglang namutla ang matanda. At bago pa siya makasagot, may malakas na boses na narinig mula sa dulo ng pasilyo. Mang Linda. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Victor. Malamig ang kanyang tingin. At halatang hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Agad na natakot ang matandang kasambahay. Tumayo siya. Hijoy. May ginagawa ka ba rito? Mabilis na napayuko si Mang Linda. Wala po. May trabaho ka sa kusina. Agad tumango ang matanda. Bago siya umalis ay mabilis niyang sinulyapan sina Marco at Elena. At sa maikling sandaling iyon, malinaw nilang nakita ang isang bagay sa kanyang mga mata. Takot. At babala. Parang gusto niyang sabihin ang isang bagay ngunit hindi niya magawa. Tahimik siyang umalis. Naiwan sina Marco at Elena kasama si Victor. Umiti ito ng bahagya. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Pasensya na. Sabi niya. Matanda na kasi si Mang Linda. Hindi sumagot si Marco. May kung anong bumabagabag sa kanya. May pakiramdam siyang may mga bagay na sadyang inililihim sa kanila. At tila si Victor ang isa sa mga taong ayaw magpalabas ng katotohanan. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik sila sa sala. Ngunit habang nagpapatuloy ang usapan nila ni Andres, hindi na maalis sa isip ni Elena ang pangalang Sofia. Sino ba talaga ito? At bakit tila napakahalaga niya sa kwento ng kanilang pamilya? Kinagabihan, pinilit ni Andres na manatili muna sila sa mansyon. Tutol sana si Marco. Ngunit nakita niyang taos puso ang matanda. Ayaw kong umalis kayo. Mahina nitong sabi. Napakaraming taon ko kayong hinanap. Naluha si Elena. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang matandang kamag-anak na nagsasabi na ayaw siyang mawala. Hindi niya alam kung bakit ngunit napuno ng init ang kanyang puso. Kaya pumayag sila. Binigyan sila ng maayos na silid. Mas maganda pa yon kaysa anumang lugar na kanilang natulugan noon. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, hindi makatulog si Marco. Nakaupo siya malapit sa bintana habang pinagmamasdan ang hardin. Kuya! Mahinang tawag ni Elena mula sa kama. Gising ka pa? Tingin mo ba totoo lahat ito? Napangiti si Marco ng bahagya. Hindi ko alam. Parang panaginip. Tahimik siyang tumango. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Pero may kulang. Napaupo si Elena. Ano? May mga bagay silang hindi sinasabi. Nanahimik si Elena. Dahil yon din ang kanyang nararamdaman. Ang pangalan ni Sofia. Ang reaksyon ni Mang Linda. Ang kakaibang asal ni Victor. Parang may malaking bahagi ng kwento na nakatago pa rin. At habang pinag-uusapan nila yon, may isa pang taong hindi makatulog sa gabing iyon. Si Andres. Nakaupo siya mag-isa sa kanyang opisina. Nakaharap sa isang lumang kabinet. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga lumang dokumento. Mga sulat. Mga larawan. At isang maliit na kahon na matagal nang hindi nabubuksan. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan yon. Pagkatapos ng maraming taon, pakiramdam niya ay dumating na ang oras upang harapin ang nakaraan. Ngunit bago pa niya mabuksan ang kahon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Victor. Agad na patingin si Andres. At sa isang tingin pa lamang sa mukha ng kanyang apo, alam niyang may gusto itong sabihin. Papa. Mahina ngunit seryoso ang boses ni Victor. Ano yon? Tanong ni Andres. Huminga ng malalim si Victor. Pagkatapos ay diretsong tumingin sa kanyang lolo.
Hindi mo maaaring sabihin sa kanila ang buong katotohanan. Parang nanigas ang hangin sa silid. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Andres sa kahong kanyang hawak. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Victor. At sa mga sumunod na segundo walang nagsalita. Ngunit sa katahimikang iyon, malinaw na may isang lihim na matagal nang pinoprotektahan si Victor. At handa siyang gawin ang lahat upang manatiling nakabaon iyon magpakailanman. Matagal na nagkatitigan sina Andres at Victor sa loob ng opisina. Tahimik ang buong silid. Tanging mahinang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Hindi mo maaaring sabihin sa kanila ang buong katotohanan. Paulit-ulit na umalinggaw ang mga salitang iyon sa isip ni Andres. Dahan-dahan niyang isinara ang kahong nasa kanyang harapan. Pagkatapos ay tumayo siya. Sa kabila ng kanyang edad, matatag pa rin ang kanyang tindig. At bakit hindi, tanong niya. Napayuko si Victor. Ngunit ilang sandali lamang ay muli siyang tumingin sa kanyang lolo. Dahil kapag nalaman nila ang lahat, magbabago ang buhay ng lahat ng tao sa bahay na ito. Tahimik si Andres. Marami nang masasaktan. Mas marami nang nasaktan noon. Diretsong sagot ni Andres. Hindi agad nakapagsalita si Victor. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang matinding bigat na matagal nang pasan ng kanyang lolo. Papay. 25 taon. Napahinto si Victor. 25 taon akong nabuhay na may pagsisisi. Nanginginig na ang boses ni Andres. 25 taon kong hinanap ang mga batang iyon. Tumulo ang kanyang luha. At ngayong nasa harapan ko na sila, hindi ko sila muling lolokohin. Napapikit si Victor. Alam niyang hindi na niya mapipigilan ang katotohanan. Kinabukasan, tinipon ni Andres ang lahat sa malaking sala. Naroon sina Marco. Naroon si Elena. Naroon si Teresa. Naroon si Victor. Maging si Mang Linda ay naroon. Lahat ay tahimik. Lahat ay naghihintay. Sa gitna ng silid ay nakaupo si Andres hawak ang lumang kahon. Huminga siya ng malalim. Panahon na. Walang nagsalita. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Isa-isang inilabas ang mga lumang larawan, mga dokumento, at mga sulat. Pagkatapos ay tumingin siya kina Marco at Elena. May mga bagay kayong hindi alam tungkol sa inyong pamilya. Mahigpit na naghawakan ng kamay ang magkapatid. At nagsimula ang kwento. Maraming taon na ang nakalipas, iisa lamang ang pamilya ni Rosa, Sofia, at Andres. Masaya sila noon. Nagkakaisa. Ngunit nang pumanaw ang kanilang mga magulang, nagkaroon ng malaking alitan tungkol sa mga ari-arian at negosyo ng pamilya. May mga taong nais agawin ang lahat. May mga taong nagmanipula. May mga taong nagsinungaling. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Andres at Rosa. Nasaktan si Rosa. Umalis siya. At kasabay noon ay tuluyang naputol ang kanilang komunikasyon. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking sikreto. Huminto si Andres. Napatingin siya kay Elena. At napuno ng luha ang kanyang mga mata. Elena. Napalunok si Elena. Opo. Hindi agad nakasagot si Andres. Parang nahihirapan siyang ilabas ang mga salita. Hanggang sa wakas ay sinabi niya. Hindi ka anak ni Rosa. Parang tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Maging si Marco ay natulala. Ano po? Mahinang tanong ni Elena. Umiiyak na si Andres. Ikaw ay anak ni Sofia. Parang nawalan ng hangin si Elena. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya maunawaan. Anak ka ni Sofia. Patuloy ni Andres. At si Marco ay anak ni Rosa. Tahimik ang buong silid. Walang gumagalaw. Walang makahinga ng maayos. At pagkatapos ay ipinaliwanag ni Andres ang lahat. Noong bata pa sina Marco at Elena, nagkaroon ng malagim na aksidente. Namatay ang asawa ni Sofia. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagkahiwa-hiwalay ang pamilya. Sa gitna ng trahedya, napunta si Elena kay Rosa upang iligtas siya sa mga taong gustong samantalahin ang mana ng pamilya.
Ngunit bago pa maayos ang lahat, namatay si Sofia. Pagkatapos ay namatay rin si Rosa makalipas ang ilang taon. At dahil sa sunod-sunod na trahedya, nawala ang dalawang bata. Mula noon ay hinanap sila ni Andres. Taon-taon. Bawat lungsod. Bawat probinsya. Bawat posibilidad. Ngunit hindi niya sila nakita. Hanggang ngayon. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang paghagulgol. Buong buhay niya ay inisip niyang anak siya ni Rosa. Ngayon ay nalaman niyang may isa pa pala siyang ina. Isang inang hindi niya kailanman nakilala. Mahigpit siyang niyakap ni Marco. Pareho silang umiiyak. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang tanong pa rin ang nanatili. Bakit ayaw ni Victor na malaman namin ito? Tanong ni Marco. Biglang yumuko si Victor. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay tumayo siya. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa pera. Mahina niyang sabi. Hindi siya makatingin kina Marco at Elena. Takot ako. Napatingin ang lahat sa kanya. Takot akong mawalan ng pamilya. Tahimik ang buong sala. Lumapit si Victor kay Andres. Noong bata ako, lagi kong naririnig kung paano ninyo sila hinahanap. Tumulo ang kanyang luha. At habang lumalaki ako, natakot ako. Bakit? Tanong ni Teresa. Dahil akala ko kapag bumalik sila, hindi na ako magiging mahalaga. Napayuko siya. Akala ko mawawala ang lugar ko sa pamilya. Tahimik ang lahat. At doon nila napagtanto. Hindi kasamaan ang nagtulak kay Victor. Kundi takot. Takot na maiwan. Takot na mawalan ng pagmamahal. Tahimik na lumapit si Marco. At ikinagulat ng lahat ang kanyang ginawa. Inabot niya ang kamay ni Victor. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi namin kinuha ang pamilya mo. Mahinang sabi ni Marco. Naghahanap lang kami ng pamilya namin. Tuluyang napaiyak si Victor. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, bumagsak ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naghilom ang mga sugat. Mas marami pang dokumento ang natuklasan. Mas marami pang alaala ang nabuo. At mas maraming katotohanan ang lumabas. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang lihim. Wala nang pagtatago. Wala nang takot. Isang hapon, muling umupo sina Marco at Elena sa hardin ng mansyon. Katulad ng ginagawa nila noon sa kanilang baryo. Tahimik silang nakatingin sa langit. Parehong nakangiti. Kuya. Elan. Nahanap na natin sila. Napangiti si Marco. Nahanap na natin ang pamilya. Tahimik siyang tumango. Ngunit maya-maya ay nagsalita siya. Hindi. Napatingin si Elena. Ano? Ngumiti si Marco habang pinagmamasdan ang bahay kung saan maririnig ang tawanan nina Andres, Teresa, Victor at ng iba pang kasama nila. Hindi natin sila nahanap. Nagtaka si Elena. Ha? Mas lumawak ang kanyang ngiti. Sila ang nakahanap sa atin. Napaluha si Elena. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghahanap, pagdurusa, at pag-asa. May tahanan na silang matatawag na kanila. At sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, hindi na nila kailangang magtanong kung may pamilya pa silang naghihintay. Dahil nasa harapan na nila ito. Kumpleto. Totoo. At handang mahalin sila habang buhay. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng malaking bahay, alam nina Marco at Elena na natapos na rin ang pinakamahabang paghahanap ng kanilang buhay. Ngunit kasabay noon ay nagsimula ang mas maganda nilang kwento. Ang kwento ng isang pamilyang minsang nagkahiwa-hiwalay, ngunit sa huli ay muling pinagtagpo ng panahon, pagmamahal at pag-asa. Wakas.